Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 6, versikulo 36 hanggang 38. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa paghatol sa kapwa o ang tinatawag nating panghuhusga. Sinabi ni Jesus, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan, huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Sapagkat ang tanging hukom para humatol ay ang ating Diyos. Sinabi sa sulat ni Santiago, Kabanata 4, talata 11 hanggang 12, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan o nasa ilalim nito, kundi isang hukom. Ngunit ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin lamang ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? At sa sulat ni Santiago ay nagbibigay ng liwanag sa atin. Sapagkat kapag tayo raw ay hahatol, tayo na ang hukom. Ang ibig sabihin ay inaagaw natin ang lugar ng totoong hukom, ang Diyos. Parang sinasabi natin, umalis ka sa buhay ko at ako na ang Diyos ng buhay ko. Ako rin ang Diyos na hahatol sa iba. Kaya nga, totoo, ang humahatol sa iba ay umaakto o nagkukunwari o pinapaniwala ang sariling siya ang Diyos. Kaya nga sinabi rin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At sino nga naman tayo na magsasabi kung sino ang hindi karapat-dapat o ang karapat-dapat? At sinundan pa ito ni San Pablo mula sa sulat sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talata 1 hanggang 3. Sinabi niya, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Isang matalim na salita mula kay San Pablo. Sapagkat sinasabi niya kung ano ang iniisip nating masama sa iba, kung ano ang hinahatulan nila nating bagay na nasa kanila, ay mayroon din tayo noon. Kaya nga kumpara sa atin, kondemnasyon ang dapat nilang kahinatnan, ganun din ang ating kahihinatnan. O kaya nga sabi ni San Pablo muli sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, talata 5, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Para bang sinasabi sa atin ng mga salitang ito na ipaubaya natin ang paghatol sa totoong hukom. Sa tamang panahon, sa kanyang panahon, siya ang hahatol sapagkat wala tayong karapatan. Kahit nga tayo, para sa ating mga sarili, sa ating mga kahinaan at kasalanan, wala tayong karapatang humatol sa ating buhay, sa ating mga nagawa. Sapagkat ang mata natin ay iba sa mata ng Diyos. Ang paningin natin ay iba sa pagtingin ng Panginoon. Kaya nga napakagandang balikan ang unang talata ng Ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi rito, maging mahabagin kayo
tulad ng inyong Ama. Sapagkat ang Diyos ay palagian tayong tinitignan ng punong-puno ng pag-ibig at habag. Hindi niya tayo hinahatulan. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang tayo ay makapagbago at magbalik loob sa Kanya. No, kaya nga, inaanyayahan tayo ng Panginoon ngayon, no, na sa halip na humatol, tayo raw ay magbigay. Magbigay ng pag-ibig sa iba. Magbigay ng pangunawa sa iba. Magbigay ng kabutihan sa iba. Sapagkat ito rin daw ay ibibigay sa atin. Pangunawa, pag-ibig, kabutihan, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos at magpasalamat din tayo na hindi tayo ang Diyos. Kung tayo ang Diyos, marami na tayong hinatulan, marami na tayong inakusahan, marami na tayong dinala sa kondemnasyon, maging ang ating mga sarili. Ngunit ang katotohanan na dapat nating pasalamatan, hindi tayo ang Diyos. Hindi pa tayo hinahatulan, hindi pa tayo dinadala sa kaparusahan. Tayo ay binibigyan ng daan, ng puwang, na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. At kung maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkakamali at kahinaan, tayo rin ay inaanyayahan ng pag-ibig na ito, na ayon ang ibigay sa mga kapatid din nating mahihina at nagkakamali. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.